guys! Welcome back to my channel. May channel na talaga, oh. In this video po, pag-uusapan natin ang isang bagay na masarap, pero bawal. Ano yon? Nako, hindi po yan. Masama po yan nasa mind nyo. Hindi po yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang SUGAR o sugar. Ano nga ba ang mga masasamang na idudulot ng sugar sa ating katawan? A few moments later. Pag-uusapan natin ang top 10 na masamang na idudulot ng sugar. Hindi lang po 10 ang masamang na idudulot ng sugar sa ating katawan. Maraming pa po. So, ang gagawin natin ay ninarrow down ko siya sa 10, which is yun sa tingin ko ang pinaka-importante sa ating mga Pilipino. Alright? Ang unang masamang dulot ng sugar sa ating katawan ay obviously yung weight gain. Yung obesity, yung overweight, ganon. Yun po ang masamang dulot ng sugar. Kasi ang sugar po, siya po ang nag-trigger ng cravings sa ating katawan. So, kapag marami tayong kinain na sugar, o kapag sumobra yung sugar na kinain natin, yung sugar yung magsasabi ng brain natin na, oy, gutom ka, oy, gusto mo ng ganito, gusto mong kumain ng lechon, gusto mo rin kumain ng milk, o uminom ng milk tea, gusto mong kumain ng cake. Ganon, lahat po yun kagagawa ng sugar. At kapag masyadong maraming sugar sa ating katawan, nalilimit po yung leptin natin. Ano po yung leptin? Yun po yung hormone na nagsasabi sa ating katawan na, ops, tama na. Marami ka nang kinain today, wag ka nang kumain. Mataas yung cravings mo, natatanggal o nababawasan yung leptin mo o nagtatago yung leptin mo, so wala kang magagawa. Kain ka ng kain, kaya taba ka rin ng taba. Number 2 na masamang dulot ng sugar. Ito ay nag-i-increase ng ating chance na magkaroon ng heart disease. Oo, kasi kapag kumain tayo ng sugar, maraming sugar sa ating body, ang tendency, nagtitikin yung ating blood. Kapag nagtitikin yung blood natin, nagkaka-high blood tayo, tapos mataba pa tayo, so nagkakaroon tayo ng mga blockage doon sa ating artery, at nagkakaroon ng problema ang ating pusong mag-pump. So yun, nagkakaroon tayo ng heart disease. Number 3 na masamang dulot ng sugar ay ang pagkakaroon ng acne breakout. Oo, akala natin dati na yung acne ay kagagawan ng mga mikrobyo. Oo, kagagawan siya ng mikrobyo, kagagawan siya ng oils, pero hindi lang pala yung mga yun ang may kagagawan ng acne, kundi yung maraming sugar din sa ating katawan. High blood sugar plus high insulin levels equals increase in androgen secretion, oil production, and inflammation. At ang lahat ng yan ay nagde-develop po ng acne. So, kapag may acne ka na, tapos ang sabi mo, ititigil mo na yung oily foods, nag-skincare ka na para hindi ka na magka-acne, pero marami pa rin kinakain na sugar ang katawan mo, marami ka pa rin kinukonsume na sugar, hindi ka pa rin mawawala ng acne. Kasi yun po ay nag-trigger ng acne development or acne production. Ano nga ba ang dahilan ng acne ko? Ito ba ay hindi ako nagwa-wash ng face? Wala akong skincare regimen? O ito ba ay dahil sa puyat ako palagi? Ito ba ay dahil sa oily foods? O ito ba ay dahil sa sobrang hilig ko ng sugar? Sobrang hilig ko ng milk tea? Ganon. Number 4 na masamang dulot ng sugar ay ang pag-increase ng ating chance na magkaroon ng type 2 diabetes. May kakilala po ako na ang sabi ko, kasi masyado siyang maraming kumain ng kanin, sabi ko, naku, magkaka-diabetes ka niyan. Tapos mahilig pa siya sa sodas or mga soft drinks. Sabi niya, hindi, kasi wala sa lahi namin. Oo, totoo po na ang diabetes po ay minsan hereditary siya, pero nasa lifestyle din siya. Kahit walang isa sa pamilya mo na mayroong diabetes, pero ikaw, yung lifestyle mo ay masyadong high sugar diet, nako, magkakaroon ka ng diabetes, trust me. Hindi dahil sa wala sa bloodline nyo, kundi dahil sa lifestyle mo. Number 5 na masamang maidudulot ng sugar sa ating katawan ay ang pag-increase ng ating chance na magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer.
Opo, ang cancer like diabetes, akala natin ay hereditary. Pero hindi po. Lahat po tayo ay may cancer cells. At nabasa ko dati na yung cancer cells natin, ang pagkain nila ay sugar. So kapag masyadong maraming sugar sa katawan mo, pinapakain mo yung cancer cells mo, lumalakas sila, natatalo yung ibang healthy cells mo, kaya ayun, nagkakaroon ka ng cancer. Number 6 na masamang naidudulot ng sugar sa ating katawan ay ang pagkakaroon natin ng depression o tumataas yung risk natin na magkaroon ng depression. Bakit po depression? Yung sugar po ay nagde-develop siya ng mga inflammation sa loob ng ating katawan, including neuroinflammation. So, yung utak natin, kapag meron siya mga inflammation dyan, yun, nagkakaroon ng hindi balance ang ating mental health. Kaya nagkakaroon tayo ng depression. So, ang kailangan natin, bawasan natin yung sugar natin. Hindi po totoo na kapag depressed ka, kapag masyadong malungkot ka, kakain ka ng maraming ice cream, kakain ka ng maraming chocolates para mawala yung lungkot mo. Hindi po yun ganon. Ibig sabihin lang nun, kapag malungkot ka, huwag kang kumain ng masyadong maraming sugar. Mag-exercise ka, mag-walking ka. Kasi yung walking po, nagkakaroon ka po ng, or nagre-release yung katawan mo ng happy hormones kapag nagsisweat ka. So, doon ka nagiging happy. Again po, huwag sugar ang gawin nating panlaban sa ating kalungkutan. Dahil tataba lang tayo at magkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng sakit, including depression. Pagpapabilis ng ating skin aging process. Oo, hindi naman talaga napipigilan ang pagtanda natin at syempre yung mga cells natin. Especially may mga free radicals sa ating mga environment, mga pollution, ganun. Pero kapag sinabayan mo yan ng maraming sugar ang diet mo, nako, trust me, kahit 40 years old ka pa, magmumukha kang 60 to 70 years old kapag yung diet mo ay may maraming sugar. So, wag po tayong kumain ng maraming sugar kung ayaw nating tumanda ng mabilis. Number 8 na masamang naidudulot ng sugar sa ating katawan ay ang pagkamatay ng maaga ng ating mga cells. Di ba sabi ko kanina, ang kinakain ng ating cancer cells ay sugar. So kapag lumalaki yung cancer cells natin, namamatay yung cells natin. So yung cell aging natin ay bumibilis. So, dapat, kung gusto mong maging maganda yung katawan mo, maging maganda ka outside, kahit anong pahid mo pa ng lotion dyan, kung patay na yung cells mo from the inside, hindi ka talaga mag-glow. So, ang kailangan mo, alagaan mo yung cells, huwag kang masyadong kumain ng maraming sugar, and then, uminom ka ng maraming tubig. Huwag kang uminom ng maraming soda, dahil sugar din yon. 'Di ba? May mga sugar din sa drinks. Kinukonsume natin ng sugar hindi lang sa pagkain, kundi pati sa drinks. 'Di ba? Pati doon sa mga tea, milk tea. Kung yung tea mo ay green tea, black tea, okay lang yan. Chamomile tea, jasmine tea, okay lang yan. Pero once nilagyan mo na yan ng honey, kapag naparami, nako, masama po yan sa katawan nyo. Number 9 na masamang naidudulot ng sugar sa ating katawan ay ang low energy level. Oo, dahil kapag maraming sugar ang ating bloodstream, nagtitiken siya. Kapag nagtitiken siya, nahihirapan ang ating heart na mag-pump ng oxygen throughout our body. So kapag walang masyadong oxygen, hindi napupunta sa dapat napuntahan yung mga nutrients natin. Kaya ayun, wala tayong energy. So, pansin nyo, kapag kumain kayo, di ba, kapag naparami yung kain nyo, sabi nyo, para akong baboy, gusto ko nang matulog. Para akong ahas, busog na busog ako, gusto ko nang matulog. Hindi po yun yung dahilan, kundi masyadong maraming sugar kang kinain. Masyadong maraming rice, nag-dessert ka pa, nag-soda ka pa. Kaya, ayun, wala kang energy, lugmok ka, kaya gusto mo na lang matulog. So, hindi po yun dahil sa busog na busog ka, kundi dahil sa maraming sugar ang ipinasok mo sa iyong katawan. Kaya, nagiging matamlayin tayo kapag tapos tayong kumain. Okay? Number 10 na masamang naidudulot ng masyadong maraming sugar sa ating katawan ay ang pagkakaroon ng fatty liver. Opo, tama po ang dinig ninyo. Hindi lang po dahil sa pag-inom ng maraming beer, pag-inom ng maraming alak, doon na di-develop ang fatty liver, kundi dahil na rin sa masyadong maraming sugar sa loob ng ating katawan. Kasi kapag masyadong maraming sugar sa loob ng ating katawan, hindi ba nagiging matamlayin tayo, hindi na tayo kumikilo,
kilos. Tapos, nagkakaroon tayo ng weight gain. Tumataba tayo, nagiging obese tayo. Yung liver po ay isa sa mga organs na madaling kapitan ng taba. Yung liver, yung heart, yun po ang mga organs na madaling kapitan ng taba. Kaya doon, nagkakaroon tayo ng fatty liver. Hindi lang po 10 ang mga masasamang nagiging epekto ng sugar sa ating katawan, kundi ang dami-dami pa. Yung 10 yon ay iilan lang yon. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kang kumain ng sugar, huwag kang kumain ng rice, huwag kang kumain ng cake. Pwede naman. Pero, kaya nga tinawag na treat, sweet treat. Kasi paminsan-minsan lang. Huwag yung masyadong marami. Sa research ko, ang isang tao ay nangangailangan lang siya ng sugar na nasa 100 to 200 grams a day. Kapag nasa 300 grams a day ka na, masyadong marami na yon. So, kapag gusto mo magka-low carb diet, yung sugar mo, ibaba mo hanggang 100. So, yung mga taong naglo-low carb diet ay maximum of 100 grams of carbs or sugar lang ang pinapasok nila sa katawan nila araw-araw. So, enough na yon. Enough na yun kasi yung katawan natin ay nagbe-burn siya nga ng calories ng sugar, pero kapag wala ka namang calories at sugar sa katawan mo, ang ginagawa ng katawan natin hindi po siya nagsha-shutdown. Ang ginagawa niya, yung mga fats po, yun po ang ginagawa niyang fuel. Kino-convert niya as energy source. So yung mga nagki-keto diet, less than 25 grams of carbohydrates lang sila a day. Pero yung low carb, yung tingin nyo hindi talaga kayo mabubuhay ng walang carbs, pwede naman, pero 100 grams pababa yung ipasok yung sugar o carbs sa katawan nyo. Alright? And maraming salamat po. I hope na may natutunan kayo sa video ito. And syempre, again, sinasabi ko, hindi po ako dietitian, hindi po ako nutritionist, wala po ako sa medical field. Lahat po ng sinasabi ko ay research ko lang at saka pinagdaanan ko lang. I'm from 80 kilograms, type 2 obese. Now, I am 59 kilos. So, getting there, kaya. Medyo mahirap pero kinakaya naman with the help of research. Pag-usapan natin in the next video, please i-comment down below. And syempre, don't forget po, i-subscribe ang aking channel at i-click yung notification bell na yan para updated ka sa lahat ng aking mga uploads. At kung nagustuhan niyo ang video ito, please click the like button and syempre, i-share niyo yan sa iyong mga friends na sa tingin niyo nangangailangan ng video ito. Thank you so much! Bye!